Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Micaela Godoy. At ako naman si Ginang Madeline Godoy. Mayroon kaming napakagandang kwento na ipaparinig sa inyo. Ito ay pinamagatang Ang Matalinong Palaka. na kwento ni Sandich at iginuhit ni Song Renyang na inalathala ng The Asia Foundation. Si Jok-Jok ay palaging abala sa paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi niya ibig magtampisaw at siya ang pinakapayat sa kanilang lahat. Ang ibang palaka ay nagtatawanan dahil siya ay kakaiba. Isang araw, nakalimutan ni Jok-Jok ang mananghalian dahil abala siya pagtatrabaho sa kanyang pinakabagong proyekto. Kaya nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Tumakbo siya ng mabilis pauwi ng bahay. Sa pagmamadali niya, siya ay natison at nahulog. Nanay, gutom na ako. Nasaan na po ang aking pananghalian? Tanong ni Jok-Jok pagdating ng bahay. Nakahiga sa kamang kanyang nanay, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Anak, masama ang aking pakiramdam. Nahulog ako sa imburnal habang naghahanap ng pagkain. Ang mga chemical na dulot ng basura ang nagdulot sa akin ng mga pantal at hindi ako makatayo. Kailangan kong makapunta sa bundok at humanap ng gamot para sa inyo, nanay. Napaubo ang nanay ni Jok-Jok at nagsabi, "Hindi, masyadong malayo at mapanganib." Huwag kang mag-alala, nanay. Matapang ako at mautak. Kaya ko yun. Umalis si Jok-Jok patungong bundok. Narating niya isang napakalaking ilog. Paano niya tatawirin iyon? Maya-maya, isang boteng plastik ang palutang-lutang. Nagkaroon ng idea si Jok-Jok. Gamitin ko ang bote sa paggawa ng bangka na lulutang patawid ng ilog. Naging mahusay na bangka ang bote, subalit napalibutan ng mga langkay ng mga isda. "Saan ka pupunta, palaka?" tanong ng pinakamalaking isda. Pakiusap, huwag mo akong kainin. Pagsusumamo ni Jok-Jok. Kukuha ako ng gamot para sa aking nanay na may sakit. Naawa ang isda kay Jok-Jok, kaya itinulak ang kanyang bangka sa tamang direksyon. Hindi nagtagal, nakakita si Jok-Jok ng mga palaka. Ang gandang bangka, sigaw ng isa. Salamat sa inyo. Sagot niya, Alam niyo ba kung saan ang bundok? "Oo, may tuturo namin sa iyo." Masayang naglakbay si Jok-Jok kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Nakinig sila sa kanyang mga idea at hindi siya pinagtawanan. Subalit nag-aalala pa rin siya sa kanyang nanay. Hindi nagtagal, natanaw na nila ang bundok at oras na rin para umuwi ang mga palaka. Kailangang maging matapang si Jok-Jok at makapagpatuloy siyang mag-isa. Sa wakas ay narating na rin ang bundok kung saan tumutubong mga espesyal na dahon. Ang mga dahon na ito ay siyang manggagamot sa kanyang nanay. Yehey! Nagawa ko! Sigaw ni Jok-Jok. Noong handa nang umuwi si Jok-Jok, ay may naisip na naman siyang magandang idea. Ang mga palutang-lutang na plastic bag sa hangin ang maaaring makapagdala sa akin pauwi. Tumalon si Jok-Jok sa hangin, ngunit biglang umulan na nagpabagsak sa kanyang parachute galing sa langit. Isang malakas na kalabog, bog, bog, bog,
nahulog si Jokjok sa isang napakalaking elepante. Nagulat ang elepante. Ano ang nasa likod ko? Ako ito, si Jokjok na palaka. Sinusubukan kong humanap ng paraan para makauwi at ibigay ito gamot para sa aking nanay na may sakit. Maaari mo ba akong tulungan? Malakas na hinagis ng elepante si Jokjok sa ere. Wuhu! Mabilis na akong makakauwi! Bulalas ni Jokjok. Ngunit nakita ng isang gutom na lawin ang palaka na lumilipad sa hangin. Nakuha na kita, palakang gubat, hiyaw nito. Huwag mo akong kainin! Pagmamakaawa ni Jokjok. Kailangan kong dalhin ito gamot para sa aking nanay. Malughang kanyang sakit. O sige, tutulungan kita sang-ayon ng lawin. Napakapayat mo naman para gawing pagkain. Dinala ng lawin si Jokjok pabalik sa kanyang tirahan. Nanay, andito na po ako. Dala ko na po gamot para sa inyo. Bumuti ang kalagayan ng nanay ni Jokjok. Paano ka nakarating sa bundok at nakabalik? Tanong niya. Ikinwento ni Jokjok ang kanyang mga pinagdaanan at kung paano niya ginamit ang mga basura para makagawa ng mga bagay na nakatulong sa kanya sa paglalakbay. Hangang-hanga ako sa iyo, Jokjok, sabi ng kanyang nanay. Hindi na nag-alala si Jokjok kung ano ang iisipin ng mga palaka tungkol sa kanya. Alam niya na siya ay kakaiba sa mabuting paraan. Makakatulong siya sa mga tao at makakagawa siya ng kahanga-hangang mga bagay. Marami pa akong naiisip na ideya. Hintayin niyo at makikita ninyo kung ano ang susunod kong gagawin. Diyan na po nagtatapos ang aming kwento. Ang aral sa kwentong ito ay basura paghiwa-hiwalayin, patapong bagay ay gamitin upang sakuna ay maiwasan natin. At lagi sanang maalala saan man tayo magpunta. Sa pagtatapon ng basura, kailangan ang disiplina. Maraming salamat po.